Magandang araw po sa inyo. Ako po si Dr. Renato Santos, isang espesyalista sa kalusugan ng mga kababaihang nakatatanda. Mahigit 30 taon na po akong nakatuon sa pagtulong sa mga kababaihang tulad ninyo na mapanatili ang kanilang sigla, ganda at kumpiyansa sa sarili habang patuloy tayong nagkakaedad. May isang ginang tawagin na lang natin siyang Aling Celia na nasa mga huling taon ng kanyang edad na 60 late 60s ang lumapit sa akin noong nakaraang taon. Hindi po dahil sa isang partikular na sakit o kirot, hindi rin dahil sa na-diagnose na karamdaman, kundi dahil sa isang bagay na mas mahirap ipaliwanag. Sabi niya, Dr. Rene, parang unti-unti po akong nawawala. Ang aking ningning, ang aking enerhiya, pati na ang interes ko sa mga simpleng kasiyahan, parang kumukupas na po. Mukha siyang malusog, pero ang aming napag-usapan ay nagbukas ng kanyang mga mata sa isang di niya inaasahang koneksyon. Malamang narinig na ninyo na ang self-pleasure o pansariling pagbibigay kasiyahan ay normal at itinuturing pangang malusog. Ngunit pagdating po ng edad 65, pataas ang dating, tila simple lang ay maaaring magsimulang makaapekto sa inyo sa mga paraang hindi ninyo inaasahan nang hindi ninyo masyadong napapansin. Sa artikulong ito, bibigyan ko po ng liwanag ang mga karaniwang hindi napapansin ng mga kababaihang nakatatanda tungkol sa pansariling pagbibigay kasiyahan, mga bagay na hindi lang katawan ninyo ang naaapektuhan, kundi pati na rin ang inyong diwa at pananaw sa buhay. At sa pagtatapos nito, ipapakita ko po sa inyo kung paano ang isang maliit na pagbabago ay makatutulong upang maprotektahan ang inyong enerhiya, ang inyong kakayahan para sa malapit na ugnayan, intimacy, at marahil pati na ang inyong pangkaalahatang kagalingan. Simulan na po natin. Hindi pagpansin sa mga pagbabago ng inyong katawan. Pagkatapos ng edad 16 pa, karamihan po sa mga kababaihang lampas. Edad 65 ay natural lang na ipinagpapatuloy ang mga nakasanayan na nila noong sila'y mas bata pa. Pinapanatili nila ang parehong mga gawain, parehong bilis o takbo ng buhay, lalo na pagdating sa isang bagay na pribado at personal tulad ng pansariling pagbibigay kasiyahan. Naiintindihan ko po. Nakakagaan ng loob ang pakiramdam na ang ating katawan ay hindi nagbabago. Pero sa mahigit 3 dekada ko sa kalusugan ng kababaihan, makakasiguro po kayo, iba na ang paraan ng pakikipag-usap ng inyong katawan pagkatapos ng edad 60 tungkol sa mga pangangailangan nito. Maaaring magbago ang sirkulasyon ng dugo, ang antas ng mga hormone tulad ng estrogen ay malaki na ang ibinaba pagkatapos ng menopause. Mas humahaba ang oras ng paggaling or recovery time at maging ang mga maselang balat, delicate tissues ng inyong balat at pelvic area ay nagiging mas sensitibo. Ang mga pagbabagong ito ay madalas na tahimik na nangyayari. Walang biglaang anunsyo. Kaya maaaring ipagpatuloy ninyo ang dati ninyong ginagawa hanggang sa may maramdaman kayong kakaiba. Mas pagod kayo kaysa karaniwan, hindi na gaanong mahimbing ang tulog, parang wala kayong gana, kulang sa motibasyon o marahil parang manhid ang inyong emosyon. Pag binalikan ninyo, maaaring hindi ito maintindihan dahil wala namang isang malaking pangyayari na naganap. Pero ang katotohanan, ang paraan ng inyong pansariling pagpapasigla,
stimulation ay maaaring hindi na angkop sa kasalukuyang pangangailangan ng inyong katawan. Maaaring unti-unti nitong sinasaid ang inyong reserbang lakas. Isa sa aking mga pasyente si Aling Nena, isang 70 taong gulang na retiradong librarian, ang nagsabi sa akin minsan, "Akala ko po talaga, doktor, ang pakiramdam na pagod at medyo wala sa kondisyon ay bahagi lang ng pagtanda, lalo na pagkatapos ng intimacy kahit na mag-isa lang ako." Ngunit pagkatapos ng masusing talakayan, pagsusuri sa hormone at pagtatasa sa kalusugan ng kanyang pelvic area, nalaman namin na ang kanyang matagal nang nakasanayan kaugnay ng pansariling pagbibigay kasiyahan ay sa isang banda nag-aambag sa kanyang pagkapagod at naaapektuhan ang kakayahan ng kanyang katawan na lubusang manumbalik ang lakas at mapanatili ang kanyang pakiramdam ng kagalingan. Isang bagay na itinuturing niyang pribadong aliw ay tahimik na naging dahilan ng kanyang panghihina. Kapag hindi napapansin ng mga kababaihan ang mga biolohikal na pagbabagong ito, maaari nilang akalain na ang mahahalagang senyales ay normal na pagtanda lamang. Hindi nila namamalayan na ang kanilang mga pribadong nakasanayan ay maaaring nagpapahirap sa mismong mga sistema ng katawan na kanilang inaasahan para makaramdam ng sigla, koneksyon at lakas. Ang pansariling pagbibigay kasiyahan ay hindi naman likas na problematiko, ngunit ang pagharap dito sa edad na 28 sa parehong paraan noong kayo ay 38 pa lamang ay maaaring magkaroon ng mga epektong hindi ninyo kailanman naisip. Kaya kung mas ramdam ninyo ang pagod kaysa kasiyahan pagkatapos ng mga sandali ng pansariling pagbibigay kasiyahan, hindi lang iyan imahinasyon ninyo at hindi lang ito dahil sa edad. Malamang ito ang reaksyon ng inyong katawan sa isang nakasanayan na nangangailangan ng banayad na pagbabago. Pero ang susunod na hindi napapansin ay mas karaniwan pa at maaaring magkaroon ng mas malalim na epekto. Ito ay isang bagay na nararanasan ng maraming nakatatandang kababaihan, madalas nang hindi namamalayan ang mga epekto nito. Hayaan ninyong ipaliwanag ko po. Masyadong madalas, masyadong kaunti ang pahinga. Isa sa mga pinaka hindi napapansin ng mga nakatatandang kababaihan ay ang pagtrato sa pansariling pagbibigay kasiyahan na para bang wala itong pisyolohikal na kapalit, na hindi kailangan ng maingat na pagkontrol sa dalas. Noong tayo'y mas bata pa, ang paggaling o recovery ay halos agaran. Ang isang sandali ng release o pagpapakawala ay tila hindi nakaaapekto sa ating pangkalahatang enerhiya. Ngunit pagkatapos ng edad 65, ang parehong gawing iyon ay nagsisimula ng maramdamang iba na ikonekta man natin ang mga pangyayari o hindi. Nakita ko na po ang ganitong sitwasyon ng hindi mabilang na beses. Isang babae na nasa huling bahagi ng kanyang ika-60 o nasa ika-70 taon ang lalapit sa akin na naglalarawan ng patuloy na pagkapagod, matamlay na pakiramdam o isang kapansin-pansing pagbaba sa kanyang pangkalahatang sigla sa buhay. Madalas siyang naguguluhan, minsan ay medyo naiilang pa. Ganito lang ba talaga ang pakiramdam ng pagtanda, doktor? Maaaring itanong niya. Ngunit kapag pinag-uusapan namin ang kanyang mga personal na gawain, kasama na ang pansariling pagbibigay kasiyahan,
ibang larawan ang madalas na lumilitaw. Ang pansariling pagbibigay kasiyahan, lalo na kung ito ay nagiging napakadalas ng walang sapat na panahon para makabawi ang katawan, ay maaaring tahimik na ubusin ang natural na reserbang lakas ng katawan. Ginagamit nito ang inyong nervous system, maaaring pansamantalang makaapekto sa balanse ng inyong mga hormone at naiimpluwensyahan ang mismong mga neurochemical na tumutulong sa inyong makaramdam na alerto at matatag ang emosyon tulad ng dopamine, oxytocin at serotonin. Ang mahalagang punto po ay ito: habang kayo ay nagkakaedad, mas matagal na maaaring kailanganin ng inyong katawan para mapunang muli ang mga reserbang ito. Ang dating simple, marahil araw-araw na ritual ay maaari ng dahan-dahang umuubos sa enerhiya ng inyong katawan nang hindi nagbibigay ng tunay na panunumbalik lakas. At maraming kababaihan ang hindi kailanman nakikita ang koneksyong ito. Mas malala pa kapag ang pansariling pagbibigay kasiyahan ay pangunahing ginagamit para makayanan ang kalungkutan, pagkabagot, o stress. Maaari itong maging higit pa sa isang pisikal na gawain. Maaari itong maging isang emosyonal na saklay na hindi naman talaga natutugunan ang tunay na pangangailangan. Sa paglipas ng panahon, maaaring magkaroon ng pagdepende ang inyong katawan dito kahit na hindi na ito tunay na nagpapabata o nagpapasigla sa inyo. Maaari itong maging parang isang mabagal at tahimik na pagkaubos ng inyong sigla. Maaaring makaranas kayo ng panandaliang release, ngunit ang mga oras pagkatapos nito ay maaaring maramdamang mabigat, malabo ang isip, o parang walang koneksyon. Sinasabi ko po sa aking mga pasyente na ang pagpapagaling recovery at ang maingat na pagkontrol sa dalas mindful pacing ay hindi mga luho. Mahalaga ang mga ito para sa kagalingan. Ang inyong katawan pagkatapos ng edad sa sentimimo ay nakikinabang sa mas pinag-isipang pagitan sa bawat stimulation o pagpapasigla. Ito ay yumayabong sa ritmo, kahinahunan at respeto. Ang labis na paggamit ng walang maingat na pagpapagaling ay hindi lamang magpapapurol sa inyong pisikal na pagtugon. Maaari rin nitong pahinain ang inyong pangkalahatang pakiramdam sa sarili. Ngunit may isa pang pattern na maaaring magdulot ng mas malalim na pinsala. Hindi lamang ito tungkol sa kung gaano kadalas kayo nagsasagawa ng pansariling pagbibigay kasiyahan, kundi kung paano ninyo ito ginagawa. At ang susunod na puntong ito ay maaaring tahimik na baguhin ang paraan ng pagtugon ng inyong isip at katawan sa tunay na intimacy at koneksyon. Pag-usapan po natin ito. Pagmamadali sa gawa ng walang kamalayan sa koneksyon. Sa mga taon ko ng pagtatrabaho, kasama ang mga nakatatandang kababaihan, napansin ko po ang isang pattern na karaniwan at maaaring makapanghina: ang pansariling pagbibigay kasiyahan ay nagiging minadali, mekanikal at walang emosyonal na koneksyon. Maaari itong maging isang bagay na ginagawa na lang dahil nakasanayan o dahil sa isang panandaliang udyok, mabilis, halos automatiko, parang isang gawain na tinatapos lang. Para sa mga kababaihang lampas, mas tamingaw itong minadaling paraan ay hindi lang hindi nakakabusog ng damdamin. Maaari pa itong maging
counterproductive o makasama. Sa yugtong ito ng buhay, ang inyong katawan ay madalas hindi na umuunlad sa bilis at tindi lamang. Ito ay nananawagan ng kahinahunan ng kamalayan ng pakiramdam. Kapag kayo ay nagmamadali, maaari ninyong hindi sinasadyang ma-activate ang stress response sa inyong nervous system. Ito ay maaaring bahagyang magpataas ng antas ng cortisol, lumikha ng tensyon sa mga kalamnan ng pelvic floor, at bawasan ang kakayahan ng inyong katawan na lubusang makapag-relax at maisama ang karanasan pagkatapos. Ang dapat sanay isang sandali ng release at kasiyahan ay maaaring maging isang tahimik na pinagmumulan ng nakatagong pisikal na tensyon at emosyonal na pagkakahiwalay. Pero mas malalim pa po ito. Kapag tinatrato ninyo ang inyong katawan ng mekanikal sa mga pribadong sandaling ito, sa paglipas ng panahon, maaari itong makaapekto kung paano kayo tumutugon sa intimacy sa pangkalahatan. Maaari ninyong hindi sinasadyang iugnay ang arousal o pagkapukaw sa pakiramdam ng pagmamadali sa halip na koneksyon. Ang inyong isip ay maaaring masanay na maghanap ng mabilis na sensasyon sa halip na isang mas mabagal, mas nakapaloob na presensya. Sa kalaunan, ang parehong pagkainip o pagkakahiwalay na iyon ay maaaring lumitaw sa inyong mga relasyon o sa kung paano ninyo nakikita ang pagiging malapit at haplos. Mayroon akong isang pasyente, si Aling Loida, isang 72 taong gulang na byuda na nagbahagi. Doktor, hindi ko na nga po alam kung may nararamdaman pa ba akong malalim kapag hinahawakan ko ang sarili ko. Basta, ginagawa ko lang. Ito ay tunay na nakaaantig dahil ang kasiyahan at koneksyon pagkatapos ng edad 65 ay hindi dapat mawala. Madalas kailangan lang nilang lapitan sa ibang paraan ng may kamalayan, may atensyon, may pag-aalaga sa inyong nagbabagong katawan. Para sa mga kababaihan, maaaring mga hulugan ito ng paglalaan ng mas maraming oras para sa arousal, paggamit ng lubrication kung kinakailangan dahil sa vaginal dryness, o pagkatuyo ng ari at pagtuon sa banayad at angkop na haplos. Hindi po ito tungkol sa paggawa ng bawat sandali na sagrado sa sobrang komplikadong paraan. Ito ay tungkol sa pagbibigay sa inyong katawan ng oras at banayad na atensyon na kailangan nito para tumugon, huminga at magproseso. Kapag nagmamadali kayo, nawawala iyon. At kapag nawala ninyo ang malalim na koneksyon sa mga sensasyon ng sarili ninyong katawan, maaari ninyong mawala ang pundasyon para sa mayamang koneksyon sa iba o maging sa sarili ninyong pakiramdam ng pagiging buhay. Ang inyong nervous system ay maaaring hindi lubusang makapag-reset, maaaring mas matamlay ang inyong mga emosyon, maaaring maapektuhan ang inyong tulog at maaaring maubos ang inyong enerhiya. Pero paano kung sabihin ko po sa inyo na may isa pang hindi napapansin, isa na mas lalo pang hindi naiintindihan? Ito ay hindi gaanong tungkol sa bilis o teknik, kundi mas tungkol sa timing o tamang oras. At kapag mali ang timing, maaari nitong guluhin ang natural na ritmo ng inyong katawan. Hayaan ninyong ipakita ko po kung ano ang ibig kong sabihin. Maling oras, bago matulog o agad pagkagising. Ang timing o tamang oras ay maaaring hindi mukhang mahalagang salik pagdating sa isang bagay,
na personal, tulad ng pansariling pagbibigay kasiyahan. Ngunit pagkatapos ng edad 16 timimo, maaari itong gumanap ng mas malaking papel kaysa inaakala ng maraming kababaihan. Nakakita na po ako ng napakaraming nakatatandang pasyente na nahuhulog sa mga pattern na tila hindi naman nakasasama sa simula, isang panggabing release para daw makatulong sa pagtulog o isang ritual sa umaga para simulan ang araw. Tahimik pamilyar, tila hindi naman delikado. Ngunit ito po ang dapat isaalang-alang, ang internal clock o panloob na orasan ng inyong katawan at ang nervous system ay hindi na tumutugon tulad ng dati. At kapag kayo ay nagsasagawa ng pansariling pagbibigay kasiyahan sa mga oras na hindi nakaayon sa natural na estado ng inyong katawan, maaari nitong mailihis sa balanse ang inyong sistema. Halimbawa po sa gabi, maaaring isipin ninyo na ito ay magpaparelax sa inyo, ngunit para sa ilan, maaari itong magdulot ng panandaliang pagtaas ng pagkaalerto o kahit na adrenaline. Ang panandaliang release na iyon ay maaaring sundan ng pagtaas ng antas ng cortisol sa loob ng ilang panahon na maaaring makagambala sa malalim at nakapagpapahingang tulog at magpataas ng pagkabalisa. Sa halip na mahimbing na makatulog, maaaring manatiling mataas ang tibok ng inyong puso o ang inyong nervous system ay maaaring manatiling bahagyang sobrang stimulated. Maaaring makatulog din naman kayo sa huli, ngunit magigising kayong parang hindi talaga nakapagpahinga. At paano naman po sa umaga pagkagising? Habang naghahanda ang inyong katawan para sa araw, ang isang biglaan at matinding stimulation ay minsan maaaring makagambala sa natural na ritmo ng paggising nito na mag-iiwan sa inyong pakiramdam na nakakagulat na nanghihina sa halip na masigla. Sa halip na simulan ang inyong araw na may pakiramdam ng kalmadong lakas, maaari ninyo itong simulan na medyo matamlay o mas maagang bumaba ang inyong enerhiya kaysa inaasahan. Isang retiradong guro ang nagsabi sa akin minsan, lagi ko pong iniisip na nakakatulong ito o sa akin para mag-relax bago matulog. Pero ngayon ko lang napagtanto na madalas pala akong nagigising na mas pagod kaysa noong ako'y matulog. Mahalaga po ang realisasyong iyon para sa kanya dahil hindi ito tungkol sa mismong gawain. Ito ay tungkol sa timing at epekto nito sa kalidad ng kanyang tulog. Nang sinubukan naming ayusin ang kanyang rutina, bumuti ang kanyang enerhiya, naging mas malinaw ang kanyang isip at naiulat niyang mas nakapagpahinga siya. Ito ay isang banayad na pagbabago, ngunit ang epekto ay maaaring malalim. Habang kayo po ay nagkakaedad, mas nagiging mahalaga na makipagtulungan sa mga ritmo ng inyong katawan, hindi laban dito. At iyan po ang magdadala sa atin sa susunod na punto, isa na lalong maimpluwensya dahil hindi lang katawan ang apektado. Maaari nitong baguhin ang mga tugon ng utak at ito po ay nagiging mas karaniwan bawat taon. Pag-usapan po natin ito. Paggamit ng pornografiya bilang pangunahin o nag-iisang pangganyak. Isa sa mga pinakakaraniwang pattern na nakikita ko po sa mga nakatatandang kababaihan ngayon ay hindi lang tungkol sa kung gaano kadalas sila nagsasagawa ng pansariling pagbibigay kasiyahan o kahit kailan. Ito ay kung ano ang ginagamit nila
para makaramdam ng pagkapukaw. Parami ng parami ang mga individual, kabilang na ang mga kababaihan, na bumabaling sa mga screen, mga video, larawan, mga salaysay. Maaaring mukha itong pribado at hindi nakapipinsalang paraan para makahanap ng stimulation. Ngunit sa paglipas ng panahon, ang labis na pag-asa sa ganitong materyal ay maaaring dahan-dahang baguhin ang mga landas ng pagkapukaw ng inyong utak sa mga paraang hindi napapansin ng karamihan hanggang sa nagkaroon na ito ng epekto. Kapag kayo po ay pangunahing umaasa sa pornografiya o masyadong nakapupukaw na erotikong katang-isip bilang inyong pangunahing mapagkukunan ng arousal, hindi lang kayo pasibong kumokonsumo. Sinasanay ninyo ang inyong utak na tumugon pangunahin sa matitindi, madalas ay pinalabis o batay sa pantasyang mga senaryo. Ang magagawa po nito, lalo na pagkatapos ng edad 65, ay ang pagpapamanhid sa inyong natural na sistema ng arousal. Maaaring matuklasan ninyo na kailangan ninyo ng mas marami at mas hayagan o matinding pangganyak para makaramdam ng parehong antas ng tugon. Ang tunay na intimacy kasama ang mga maliliit na detalye at di kasakdalan nito ay maaaring magsimulang hindi na gaanong kapana-panabik. Ang haplos ng inyong kapareha o kahit na ang sarili ninyong kakayahang mag-imagine ay maaaring hindi na kasing bisa tulad ng dati. Ang inyong imahinasyon ay maaaring hindi na kasing sigla na natatabunan ng pangangailangan para sa panlabas mataas ang tinding biswal o salaysay na pahiwatig. Isang babae na nasa unang bahagi ng kanyang 70 taon ang nagtapat sa akin. Pakiramdam ko po, Doktor, hindi na ako makakonekta sa asawa ko tulad ng dati. Gusto ko po pero madalas parang manhid ako o hindi tumutugon maliban kung masyadong matindi ang mga bagay-bagay. Hindi po ito kakulangan ng pagmamahal sa kanyang kapareha. Ito ay dahil ang mga taon ng solong mga gawi na nabuo sa paligid ng napaka-espesipikong uri ng panlabas na pangganyak ay tahimik na lumikha ng pagkakahiwalay sa pagitan ng kanyang isip at ng tunay na buhay ng nararamdamang pagiging malapit. At hindi lang po ito tungkol sa sexual na paggana. Ang sobrang pag-asa sa ganitong matindi, madalas ay impersonal na pangganyak sa yugtong ito ng buhay, ay maaari ring mag-ambag sa pakiramdam ng pagkabalisa, makagambala sa pattern ng pagtulog, at maaaring humantong pa sa pakiramdam ng pag-iisa. Maaari ninyong mawala ang ilan sa emosyonal na balanse at tunay na koneksyon sa sarili na nagmumula sa malusog, matatag at sariling likha o nakasentro sa kaparehang stimulation. Ang dating maaaring nag-aalok ng pakiramdam ng pagtakas o kasiyahan ay maaaring kung ito na ang maging nag-iisang landas lumikha ng distansya mula sa inyong kapareha, mula sa inyong sarili, at mula sa mas malalim na kasiyahan na kaakibat ng presensya at tunay na koneksyon. Hindi po ito para magdulot ng kahihiyan. Ito po ay para sa pagpapalawak ng kamalayan. Ito ay tungkol sa pag-unawa na ang paraan ng inyong pakikipag-ugnayan sa kasiyahan ay humuhubog kung paano ninyo nararanasan ang mundo sa inyong paligid. At kung ang pakikipag-ugnayang iyon ay magiging masyadong umaasa sa artipisyal o sukdulang pangganyak, ang inyong natural na pagiging sensitibo at kapasidad para sa banayad na kasiyahan
Ang mismong mga aspeto na nagpaparamdam sa inyong tunay na buhay at konektado ay maaaring humina. Ngunit narito po ang magandang balita, mayroon kayong magagawa tungkol dito. Isang maliit na pagbabago ang makatutulong upang maprotektahan ang inyong enerhiya at ang inyong kapasidad para sa pagiging malapit. At ipapakita ko po sa inyo kung ano ito ngayon. Isang maliit na pagbabago para protektahan ang enerhiya at pagiging malapit. Minsan po hindi isang mahabang listahan ng komplikadong pagbabago ang gumagawa ng pagkakaiba. Ito ay isang maliit, intensyonal na pagbabago. Matapos makipagtrabaho sa libu-libong kababaihan na lampas edad tinsintimama, natuklasan ko po na ang pinakamakapangyarihang pagbabago ay karaniwang hindi nagmumula sa tuluyang pagtigil sa pansariling pagbibigay kasiyahan o pagsunod sa mahigpit at komplikadong mga alituntunin. Nagmumula po ito sa pagpili na tratuhin ang sarili ninyong katawan ng may higit na maingat na respeto at banayad na atensyon. At madalas nagsisimula po iyan sa isang simpleng desisyon, ang maging mas mindful o may kamalayan. Parang napakasimple po, hindi ba? Pero nakita ko na ang mga kababaihan na ganap na nabago ang kanilang enerhiya, ang kanilang karanasan sa intimacy, at maging ang kanilang pananaw sa pagtanda sa pamamagitan ng paggawa ng isang pagbabagong ito. Sa halip na magmadali, nagdahan-dahan sila. Sa halip na lumipad ang isip, sinubukan nilang manatiling naroroon kasama ang kanilang mga nararamdaman. Maaaring itabi muna nila ang telepono o libro. Itinigil nila ang paghahabol sa isang partikular na resulta at nagsimulang makinig sa kung ano talaga ang kailangan at ikinasisiya ng kanilang katawan. At sa halip na ituring ang pansariling pagbibigay kasiyahan bilang paraan lamang para makatakas o makamit ang mabilis na release, sinimulan nilang tingnan ito bilang isang paraan upang muling kumonekta sa kanilang sarili, sa kanilang natatanging sensual na kalikasan sa kanilang sigla. Isang retiradong pintor ang nagbahagi sa akin. Sinimulan ko pong magsindi ng mabangong kandila, magpatugtog ng malumanay na musika at mag-focus lang sa aking paghinga at banayad na haplos na naglalaan ng mas maraming oras para sa sarili ko. Mukhang simple lang po, pero mas konektado ako sa sarili ko at mas payapa ngayon kaysa sa mga nakaraang taon. Ang maliit na ritual na iyon, simple may kamalayan personal ay nagbalik sa kanya sa kanyang sarili. Binigyan nito ang kanyang nervous system ng pagkakataong mag-relax at mag-reset. Ibinalik nito ang ilan sa emosyonal na yaman na nawawala. At sa paglipas ng panahon, bumuti ang kanyang tulog, ang kanyang pangkalahatang enerhiya, at maging ang kanyang kalooban. Ang inyong ang inyong katawan po ay nagnanais pa ring makaramdam. Ang inyong isip ay nagnanais pa ring kumonekta. Ngunit kailangan ninyo silang bigyan ng pagkakataong magtulungan ng maayos, hindi magkasalungat. Habang kayo po ay nagkakaedad, mas mahalaga ang bawat maingat na pagpili. At minsan ang pinakamalalim na paggaling at pagpapasigla ay hindi nagmumula sa paggawa ng mas marami, kundi sa paggawa ng mga bagay ng may ibang kalidad ng atensyon. Iyan po ang puso nito. Isang maliit na pagbabago na ginawa ng may pag-aalaga at pagkahabag
sa sarili ay maaaring muling pag-alabin ang isang bahagi ninyo na maaaring naramdaman ninyong tahimik na kumukupas. At kung may isang bagay po akong nais ninyong tandaan, ito po iyon, hindi pa tapos ang inyong pakiramdam ng pagiging buhay at masigla. Maaaring kailangan nyo lang ng mas angkop na pamamaraan. At ngayon, habang pinagsasama-sama natin ang lahat, hayaan ninyo po akong mag-iwan ng huling salita ng isang doktor, isang pagninilay sa kung ano talaga ang ibig sabihin ng lahat ng ito para sa inyong kalusugan, inyong mga relasyon at inyong hinaharap. Konklusyon, kung umabot po kayo sa pagbabasa, hanggang dito, nais ko pong sabihin ng malinaw at mula sa puso, nagmamalasakit po kayo sa inyong kalusugan. Nagmamalasakit kayo sa inyong kinabukasan. At iyan pa lang ay naglalagay na sa inyo sa isang maalalahanin at aktibong kalagayan, marahil higit pa sa marami. Dahil ang pag-uusap tungkol sa isang bagay na kasing personal ng pansariling pagbibigay kasiyahan, lalo na para sa mga kababaihang lampas edad sa sentimimo, ay hindi laging madali. Bihira po itong pag-usapan ng hayagan minsan kahit sa mga klinika. Gayunpaman, tahimik nitong naaantig ang enerhiya, sigla at emosyonal na kagalingan ng milyon-milyong nakatatandang kababaihan. Ang ating napag-usapan ngayon ay hindi po tungkol sa pagkakasala o kahihiyan. Ito ay tungkol sa mahabaging pag-unawa. Ang pag-unawa na ang inyong katawan ay nagbabago at ang mga dating nakasanayan, kahit na ang pinakapamilyar, ay maaaring magsimulang kumontra sa inyo kung hindi iaakma ng may banayad na kamalayan. Pinag-usapan natin kung paano ang hindi pagpansin sa mga pisikal na pagbabagong iyon ay maaaring tahimik na sumipsip ng inyong lakas. Kung paano ang sobrang dalas ng walang sapat na pahinga ay maaaring mag-iwan sa inyong mas pagod kaysa naibalik ang lakas. Kung paano ang pagmamadali sa gawain ay maaaring maghiwalay sa inyo mula sa karunungan ng sarili ninyong katawan. At kung paano ang maling timing ay maaaring makagambala sa inyong natural na ritmo na ginagawang ang bagay na para sana sa kasiyahan ay isang nakatagong pinagmumulan ng panghihina. Tinalakay din natin ang mga potensyal na panganib ng pag-asa lamang sa matinding panlabas o digital na stimulation, kung paano nito maaaring baguhin ang mga tugon ng inyong utak at ilayo kayo sa tunay nararamdamang koneksyon ng tao. At sa wakas, dumating tayo sa isang bagay na napakahalaga, ang kapangyarihan ng isang maliit maingat na pagbabago. Pagdahan-dahan pagiging naroroon, paggamit ng banayad na haplos at pagtrato sa sarili, hindi bilang isang makina, kundi bilang isang buhay, nakakaramdam na babae na nararapat pa rin sa kasiyahan, pag-aalaga at dignidad. Sa paglipas ng mga taon, napakarami ko na pong nakitang kahangahangang kababaihan na nawalan ng bahagi ng kanilang sigla, hindi dahil sa hindi sila nagmamalasakit, kundi dahil walang sino man ang nagbahagi sa kanila ng ganitong uri ng impormasyon. At naniniwala po ako na karapat-dapat kayo sa pag-unawang ito. Dahil ang pansariling pagbibigay kasiyahan ay hindi ang problema. Ang problema, kung meron man, ay lumilitaw kapag ito ay nagiging walang isip, labis-labis, walang koneksyon o pangunahing paraan para pamanhirin ang mga damdamin sa halip na alagaan ang inyong kagalingan. Doon po ito maaaring
magsimulang kumuha ng higit pa kaysa sa naibibigay nito. Pero hindi po kailangang maging ganoon. Mayroon pa rin kayong kakayahang magpasya. Mayroon pa rin kayong kapangyarihang umangkop, protektahan ang inyong katawan at pangalagaan ang enerhiya at koneksyon na pinakamahalaga. Hindi ninyo kailangang isuko ang kasiyahan. Maaaring kailangan nyo lang itong kaugnayan sa ibang paraan ng mas mabait. At marahil lang po ang pag-uusap na ito ay nagbigay sa inyo ng kaalaman para gawin iyon mismo. Hindi lang para gumaan ang pakiramdam, kundi para mamuhay ng mas lubos. Hindi pa po kayo masyadong matanda. Hindi pa huli ang lahat. At meron pa ring mas maraming buhay at saya sa hinaharap kaysa sa inaakala ninyo, lalo na kung haharapin ninyo ito ng may maingat na pag-aalaga. Huling kaisipan ng doktor at ang inyong susunod na hakbang. Ang pinakamahalagang aral sa buhay na natutunan ko bilang isang doktor at bilang isang kapwa-tao lamang ay ang pagtanda ay hindi nangangahulugang paghina. Nangangahulugan po ito ng pag-angkop ng may karunungan at biyaya. Ang tunay na sigla sa inyong mga huling taon ay hindi tungkol sa pagkapit sa nakaraan. Ito ay tungkol sa pag-unawa sa bagong wika ng inyong katawan at pagtugon ng may intensyon, respeto, at maingat na pangangalaga sa sarili. Ang inyong paglalakbay sa mga taong ito ay maaari pa ring maging isa ng enerhiya, koneksyon at malalim na kamalayan sa sarili. Kung ang mensaheng ito po ay tumatak sa inyo, kung ito ay pumukaw ng bagong pag-unawa o pagnanais para sa positibong pagbabago, mangyaring isaalang-alang po na pagnilayan ito. Marahil, mag-iwan po kayo ng komento sa ibaba na may numerong 1 kung nakatulong po ito sa inyo. Pinahahalagahan ko po na malaman na ang impormasyong ito ay nakararating sa mga taong pinaglalaanan nito at ang inyong pagkilala ay maaaring makahikayat pa ng ibang kababaihan. At para masigurado na hindi ninyo makaligtaan ang iba pang tapat na aangkop sa edad na payong pangkalusugan na para sa mga kababaihang tulad ninyo, isaalang-alang po ang pag-subscribe kung pinapayagan ng platapormang ito o simpleng abangan ang iba pang mapag-isipang impormasyon tungkol sa kalusugan. Panghuli, isipin po ninyo kung sino pa sa inyong buhay ang maaaring makinabang sa pakikinig nito. Ibahagi po ang artikulong ito sa isang kapatid, isang kaibigan, o kahit pag-usapan ang mga puntong ito sa inyong sariling doktor. Ang pagbubukas ng mga ganitong pag-uusap ang paraan natin upang suportahan ang isa't isa sa pagkakaroon ng mas malusog, mas kasiyasyang buhay sa bawat edad. Ang inyong kalusugan, ang inyong kumpiyansa, ang inyong kinabukasan, lahat po iyan ay mahalaga.